Si Jessie, isang anak na nawalay sa pamilya. Isang kapatid na tinana ng tampo, takot at pangarap. Nang dahil sa pambubugbog ng kanyang mga bayaw, tumakas mula Mindanao ang 18 anyos na si Jessie. Sumakay siya ng barko at nakarating ng Maynila. Ngayon, 24 na taon na ang lumipas. May sarili ng pamilya si Jessie, pero hindi na siya nakabalik pa ng Mindanao dahil sa hirap ng buhay. Tuluyan na ring nabulag si Jessie dahil daw sa katarata. Pero kahit madilim na para sa kanya ang kinakaharap na buhay, malinaw pa rin sa isip ni Jessie ang mga alaala nila ng pamilyang naiwan niya sa Mindanao. Ang natatanging hiling ni Jessie, Lalangin ko po ay makita ko sila lahat na mga kapatid ko, mga bayaw ko. Gusto ko lang makauwi, mayakap, kahit hindi na ko makita. Okay lang sa akin. Bahala na hanggang saan makaya. Lago, nasunog. Ano yan? Manoy, wala ho. Patingin ako sabi! Ha? Sunog na naman! Ha? Sunog na naman, sunog na naman! Malilinti ang tagay bossing yan eh. Ha? Jesse, sobrang tanga mo! Manoy, pasensya na ho. Yung lutoan ho, may sira na ho kasi yun. Lutuan? Sisisi mo yung lutuan? Ginawa ko naman ho yung tinuro. Sagot ka pa, ha? Manoy, yung ano ho. Ano? Manoy, tama na ho. Susumbong kita kay Manny at saka kay Mama. Ano? Anong sabi mo? Susumbong ka? Ha? Tingnan dito! Susumbong ka? Magsumbong ka. Parang di ka lalaki. Manoy, mas mabuti pa umalis na lang ako dito. Lagi mo na lang ako binubugbog. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya! Hoy! Hoy! Bumalik ka dito! Kapitbahay lang namin po ba? Sabi sa akin, Jess, ikaw kung ginaganyan ka naman sa mga bayaw mo, aalis ka na lang at mag-apply ka sa recruiter. Sigurado ka magkatrabaho ka sa Maynila. Ano, tara na. Halika na, Jessie. Magandang trabaho na may bibigay ko sa'yo doon. Hindi ko kasi alam kung kaya ko nang iwanan sila Mama at yung kapatid ko eh. 18 ka na, Jessie. Malaki ka na. Alam mo sa sarili mo na hindi ka para sa lugar na to. Pamasahe. Ako muna magbabayad. Bawas ko na lang sa sweldo mo. Pero kasi layo ang Maynila. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako dito. Eh di mag-ipon ka. Magandang trabaho naman ang construction. Kung papasukin mo, di ka na, para maabutan natin yung barko. Simple lang ako sa bahay para kumuha ng mga gamit. Sige. Gusto mo pahinga tayo dito. Pahinga namin. Sige. Sobrang tampo ko sa kanila, nag-alis na ako. Hindi ko ba gusto magante, bay? Hindi ko gusto magante. Kaya ako aalis na lang ako. Para makalimot bagas kanilang masaktan nila ako. Jessie! Saan ka pupunta? Jessie! Tayo! Si Jessie maglalaya! Ano na kayo? Dali! Para mapunta natin ang kuya niyo, kapatid mo! Ay! Naku, tumalisan niya! Ano na si Junior? Tinaniligan na naman yung kapatid ko! Eh, alam mo na ang bata yun! Naipina! Ba't nagmamadali ka? Saan ka pupunta? Si Jessie! Yung kapatid nito! Yung kapatid nito! Naku, nasaktan kasi lagi nito ni Junior! Nanaktan ni Junior! Abo na namin ni Jessie! Gusto nyo? Jessie! Jessie!
Bakas ng nakaraan. Alis na yung bago na. Iwan na tayo ni Jessie. Iwan na tayo. Hanggang saan makaya nang marinig ang tinig mo. Oh, Salamat. 1 linggong sahod nyo na to, ha? Ha? Oh, Chris. Bakit yun ang recruit mo, ha? Sigurado ka ba na hindi matitigas sa ulo ng mga yan? Mukhang magkakaproblema ako dito sa isang to, eh. Walang magagawa yan. Mga taga Mindanao yan, eh. Paano sila uuwi? Siguraduhin mo lang, ha? Ayusin niyo yung trabaho niyo. Dito muna ako. Chris. Chris, walang magulang tong sahod ko. Eh, hindi ako mabubuhay nito dito. Tsaka hindi ito yung napag-usapan natin, di ba? Anong hindi? Yan ang sinabi ko sa'yo, eh. Baka hindi mo lang narinig. Chris naman. Chris, huwag mo ganito. Chris, ikaw lang ang kakilala ko dito. Nagtiwala ako sa'yo. Ang laki pa ng babawasan doon sa tinitirahan ko. Ano na lang matitira sa akin? Chris. Aba, masanay ka dito sa Maynila. Mahal talaga dito. Ngayon, kung ayaw mong tumira dito, doon ka sa labas titira. Nanagay nagmula sa'yo. Nasa misamis pa rin kaya sila? Hayaan mo. Pag nakaipon-ipon tayo, makakauwi ka rin ng Mindanao. Paano, Maricel? Sa pagkain pa lang, kinakapos na tayo. Pag si Jimboy, nag-aaral. Hayaan mo pa. Hinahanap ko sila sa FB. Sana lang may FB sila. Gusto ko rin kasi sila makilala eh. Nak, salamat ha. Alam niyo, minsan naiisip ko, paano kaya kung hindi na lang ako umalis doon? Minsan nagsisisi ako, pero hindi ko rin makikilala ang mama mo. At hindi buo tong pamilya natin ngayon. Alam ko. Gagawa ang Diyos ng paraan para magkita-kita kayo. Walang imposible. Tama si Mama. Di ba na? Sana. Tara na, kumain na tayo. Tara pa, kain na tayo. Sarap ng luto, oh. Teka, mahal. Mahal. Jessie! Jimboy. Pa? Teka, wala akong makita. Pa, bakit Malabo po? ang paningin ko. Jessie! Mama! Anak! Anong nangyari kay Papa? Saan kayo? Jessie! Dito lang ako, Jessie! Wala akong makita. Jessie! Nangyari sa akin, Diyos ko! Dito ka Jessie! pa! Ano ako, Diyos ko? Ano nangyari? Mama! Anak! Jessie! Mama, nangyari na sa akin! Wala akong makita! Jessie! Wala akong makita! Tulungan niyo ako, Diyos ko! Wala akong makita! Sakit ko akong ulo. Bago bigla ko na maglabo akong mata. Kaya madapa lang ko sa sahig. Pag wala na akong sakit ng ulo, nabangon naman ako. Maglinaw-linaw naman ang magkuhan ko paningin. Ay, nabibingi na ako at lahat. Hindi pa natin nakikita ang kapatid niyo. Tabi niyo po. Kung may babalik ko lang yung nakaraan eh, hindi ko na sana siya sinakpan. Nay, bukas may mga dadating na taga Maynila. Mga bisita ni Angge. Kakausapin ko Kikilalanin ko. Baka sakali kasing kilala nila si Jessie. Suntok sa buwan niya, Nursing. Matanda na si nanay. Saglit na lang yung panahon na meron siya dito. Kaya hindi ako papayag na hindi sila magkikita ni Jessie. Hala! Tignan niyo! Diyos ko! Ano yan, tateng?
Nay, may nag-message po sa akin sa FB. Oo. Jimboy daw yung pangalan. Anak daw siya ni Jessie. Patingin nga, Nay, oh. Tanda na ni Jessie. Nakikilala ko siya. Natatandaan. Jessie, anak ko. Jessie. Ang kapatid niyo, Jessie. Anak ko. Siya din si Jessie to. Si Jessie to. Tumanda ng anak ko. Tati, kapatid mo. Kung magkita pa kami ngayon ng taon na, ay siyempre gaganti lang ako ng yakap lang sa kanila. Pa? Pa! Anak, Sumagot na sila, oh. Nag-send na din sila ng picture. talaga ba? Anak, maraming salamat ha. Ito pa. Salamat, pero hindi ko na kasi makita ang cellphone. Maalala na ang katarata ko. Pero gustong-gusto ko talaga sila makita. Sobra. Sana bago man lang ako mawalan ng paningin eh. Makita ko sina mama at ang kapatid ko. Nak, ba't hindi ka tayo mag-post? Humingi tayo ng tulong sa mga tao online. Sige, ma. Kukuha ko ng video si Papa. Baka may tumulong sa atin. Para makauwi ka na sa Mindanao pa. Anak, 24 na taon na lumipas. Wala nang huli ko silang makita. Miss na miss ko na sila. Pa, bigyan na kita pa, ah. Sige, anak. Pa, eto na. Kaway ka po. Nagay nagmula sa'yo. Sa Rojas Oriental, Mindoro na nagpatuloy ang buhay ni Jessie kasama si Maricel at ang mga anak. Maraming trabaho ang pinasok ni Jessie para maitaguyod ang pamilya bago mawala ng paningin. Nung nag-sidecar ako po, ay isa pa lang anak namin hanggang nagtatlo. Sidecar gapon ako, kontraksyon. Nasay-sari lang po akong trabaho, arong kumita lang ako po. Ngunit taong 2021, nang tuluyan ng mabulag si Jessie. Nag-uwi ako sa bahay. Pagdating po, ay nag-away yung dalawa ng magkapatid. Yung anak ko po, ay di sinaway ko. Pagsaway ko tanay, sumigalong ko isang beses ay bigla nang aopta na akong matap. Oo, nakapatingin ako sa ospital. Ay sabi ang doktor ay hindi daw nila maoperahan. Ay ito katarata, hindi nila kaya dyan sa Udyong. Ngayon, ang panganay niyang anak na si Jim na ang sumalo sa responsibilidad ng kanyang ama. Nung nalaman ko po na si Papa is wala pong pantingin, halong emosyon po yung naramdaman ko. Gawa ho ng siya ho yung nagpo-provide ng mga pangangailangan namin. Saka na ako kasahig ko isa. Saksi rin daw si Jim sa mga panahong nangungulila ang ama sa kanyang pamilya. Pagpasko din po, tuwing birthday po niya, nag-iinom at nag-iiyak na lang po yan siya mag-isa. Isang vlogger ang nakakilala kay Jessie, si Choi. Nakilala ko po si Kuya Jess. Gawa na po yun sa content ko. Charity haircut sa mga may sakit, PWD. Nung time na yun, habang ginugupitan ko siya, nagkukwentuhan po kami. Naikwento niya po yung about sa sa buhay niya. Sa vlog ni Choi, inilahad ni Jessie ang labis na pangungulila sa kanyang mga naiwan sa probinsya. Pero malay mo, Kuya Jess, mapanood nila tong video na to. Oo. Ano mo masasabi mo?
Ay, pasalamat sa Diyos. Panawagan dun sa mga kapatid. magkita-kita kami ng mga kapatid ko. Aron kami ay masaya. Ano po yung pangalan ng kapatid mo kay Jess? Ay, si Orsing Tinoy. Hindi nga ako makontak-kontak, wala mo ko silipon. Nahabag po talaga ako. Nung in-upload ko po yung video, marami pong hinawa kay Kuya Jess. Ngayong bagong taon na, matutupad kaya ang matagal ng kahilingan ni Jessie? Nagmula sa'yo. Nang makita namin ang panawagan ni Mang Jessie sa social media, agad kumilos ang aming team para hanapin ang kanyang pamilya sa Misamis Oriental. Pero hindi lang mga kapatid ni Mang Jessie ang nahanap namin. Nadiskubre rin naming ang nanay ni Mang Jessie pala ay buhay pa at araw-araw hinihintay ang pagbabalik ng kanyang nawalay na anak. Sa El Salvador City sa Misamis Oriental pala, naninirahan ang pamilya ni Jessie. Ang kanyang ina na si Pila, ngayon ay 80 taong gulang na. Hirap nang lumakad at mahina na rin ang pandinig. Pero ang hindi nagbago ay ang pangungulila niya sa nawalay na anak. Ang unang humarap sa amin ay si Urseng. Tama lang na siya sa hilak, handom. Nga unta, muuli lagi puno iyang anak. Kumaon sa man ato ni mga wala manggitang wala. Naug ato pong dadon ang iyang pamilya, diferensya man gud ang iyang asawa. Sa man na maglisod kita, nangandoy ba gid lang tigwang nga makita gid niya iyang anak. Makauli gid unta dinhi. Nakilala rin namin dito ang iba pa niyang mga kapatid. Sina Tateng, Helen, Tata, at Max Jem. Nakausap din namin ng masinsinan si Orseng, pati na si Tateng, ang mga ate ni Jessie. Sila ang mga asawa ng mga bayaw ni Jessie na sinasabing nanakit daw sa kanya. Ito sabi naman niya, trabaho siya doon. Tapos nalaman namin may asawa na siya doon. Nagpunta ko doon sa Maynila. Hinahanap ko siya. Hindi naman kami nakita. Kinumpirma ni Urseng na napagsasalitaan daw ng asawa niya noon si Jessie. Kanang makuanan siya usay mahubog kay mga abog ana. Ay pemana ba kanang sakit bitaw nga pulong. Na ako masakitan ba ako makayon ko nga ay paginganaan ko mamahod kay pinalangga kay na ko na sila timbang kay na ko aning baon timbang kay na sila sa ako. Kami to tanan to ami sa baon. Ay anak kadam. Ay malayas mo. To gapa ko alang mo dis balay kapubuhin anak ba. Ay ara mo pud og mahubog. Di mahubog nang ako pares di man. Si Tateng naman, mistulang tikom ang bibig sa mga kwento noon. Wala nang pong nanakit sa kanya na hindi ko alam. Wala naman. Pero nang makausap namin ang pangatlo naman sa magkakapatid na si Helen, iba ang kanyang naging tono. Hindi lang si Jessie nakatikim sa yung sinabi yan. Pati ako. Minsan si Jessie parang masaktan siya kung malasing na ang aming bayaw. Nagmudagan mi. Nung mga oras na yun, kasama rin ang magkakapatid si Junior, ang isa sa bayaw ni Jessie. Pero hindi na rin siya nagpa-interview. Pero depensa ni Urseng, May man kinaiya basta di lang makainom. Kana lang makainom ba kay sakit o sinutihan. pero tila ang panahon na ang maghihilom sa sugat na ito ng kanilang pamilya. Dahil iisa naman ang nais ng lahat, ang magkasama sila muli at mayakap ang isa't isa. Jessie, sana uwi na ka. Kasi mahal ka namin eh. Lahat ng araw, nahanap ka namin. Minsan hindi na ako makatulog eh. Kasi inanap ko siya. Mahal ko yung kapatid ko. Gusto ko siya makita na. Nais ng aming programa na kapag naganap na ang pinakamahalagang tagpo sa buhay ni Jessie, ay maging perfect ang moment na ito. Magiging buo lang ito kung bukod sa mayakap,
ay makita niya kung ano na ang itsura ng kanyang pamilya at dati nilang lugar. Kaya naman dinala namin siya sa isang espesyalista upang ipatingin ang kalagayan ng kanyang mga mata. At para malaman na rin kung kaya pa itong malunasan. Maibabalik pa nga ba ang paningin ni Mang Jessie? Ganun po, isipin mo nakatingin ka sa malalim. Nagmula sa'yo. So, may nakikita ka bang ilaw ngayon? Wala. Wala. Okay, sige. Just look. Marami akong ginawang examination sa mata mo, no? Para makita ko mabuti kung ano yung sitwasyon ng mata mo bago kita makausap. Yung ugat ng mata mo, marami nang na-damage. Kung meron ka sanang nakikitang ilaw, no, kahit na papano o galaw ng kamay, no, magkakaroon pa tayo ng pag-asa kung ano yung dapat natin gawin. Yung nerve tissue ng mata mo, medyo marami nang namatay, no? Mahirap na ma-recover yung vision mo, eh. Meron akong nakikita po. Sa ngayon, palagay ko yung mga operasyon, wala nang magagawa kasi yung ilaw hindi mo na nakikita. Hindi rin pala katarata ang kalagayan ni Jessie sa lungat sa naunang diagnosis ng doktor sa kanila. So magkaiba yung naging examination natin sa kanan at saka sa kaliwa. Doon sa kaliwang mata niya, nung na-examine natin siya, nung dinilate namin yung pupil at nakita ko yung buong part ng lens niya, wala siyang cataract doon. No? Tapos nakita na natin yung retina niya at yung optic nerve niya na talagang yung optic nerve niya namatay na. Ibig sabihin yung nerve cells niya patay na lahat. No? Kapag namatay na siya, hindi na nagre-regenerate yung cells. And that usually happen pagka may glaucoma yung pasyente. Wala akong magawa. Kung hindi ko makikita wala, tanggapin ko na lang eh. Nandito naman kami pa eh. May purpose ka pa rin. Kaya natin yan. Hindi man maibabalik pa ang paningin ni Jessie, handa naman kaming isakatuparan ang matagal na niyang kahilingan. At yan ay ang makauwi siya. Mang Jessie, tanggapin niyo po itong plane ticket na ito. Sasamahan po namin kayo na masagot na ang matagal niyo ng pangungulila sa inyong mga kapamilya. Masaya na po ako. Mayakap ko ako magulang po. Sobrang halaga po ito para sa papa ko kasi sobrang tagal niya na rin kung gustong mangyari ito. Agad kaming lumipad pabalik ng Misamis Oriental. Si Jessie, tahimik lang na dinadama ang lumiliit na distansya sa pagitan niya at ng pamilya. Sa mga oras naman na ito, kasama namin ang pamilya ni Jessie sa tabing dagat. Inaalala ang panahon na lumisan ang kanilang kapatid. Liwanag ay nagmula sa'yo. Makalipas ang ilang sandali, Umiiyak sa maraming walang katahimikan, mundong nasilayang. Salamat, Ginoo! Salamat, God! Salamat, God! Iyak po kayo ngayon? Oo. Tuwa. Bakit? Iyak ko na sila. Kaingan ko. Pag ikan mo, dilit mong gitingana, imong kahimtang. Iampo ka na ko sa Ginoo nga makauli ka. Mahalaga, di bali hindi ako makikita. Basta makita ko sila mayakap na buhay pa ako. Salamat po sa inyo nga na dala niyo ako dito. Salamat po sa inyo lahat. Wish ko lang po na natupadagin ang aking pangarap na mayakap ang aking pamilya. binigyan din namin ng pagkakataon na mag-bonding ang magkakapatid sa isang hapunan na ito. Lumipas ang
komunikasyon ni na Jessie at ang kanyang pamilya, narito ang isang espesyal na smartphone para sa visually impaired kagaya ni Jessie. At syempre, ang tulong pinansyal para sa kanya. Maraming po salamat po sa inyo. Mga kapuso, kung meron po kayong wish na lagi niyong minamanifest, i-comment nyo yan sa aming official Facebook page at malay nyo, ang wish na yan ang next naming tutuparin. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.